I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello Universe, it's me again. Shout out sa inyo mga bis. Siyempre, meron tayong good news for everybody. Ayan, trabaho at serbisyong pangkalusugan sa bagong Pilipinas. Saan ba yan? Sa Pili, Camarines Sur. March 7, 2025. Alam nyo naman ang Pangulo guys. Trabaho. Dinala niya na naman dyan po sa Pili, Camarines Sur. For sure, marami naman siguro ang nag-apply at marami din ang natanggap sa trabaho. Siyempre, kasama si Secretary ng DOH, Secretary Bosa, pangkalusugan sa bagong Pilipinas. Ayan. Panoorin natin mga kababayan ha. Just follow me guys. Shout out sa mga taga Pili, Camarines Sur. Eto na. O, di ba mga beswa? Kaya kasama po ang ibang sekretary niya. Si Dolly nandyan, secretary ng DSW nandyan din. So yun mga kababayan, shout out sa mga Marcos loyalists and supporters, Filipinos and OFW. Ayan, trabaho for the mamayang Pilipino sa Pili, Camarines Sur. Oh my goodness. Siyempre guys, nandyan yung mga AKAP, mga beneficiary, kasama, inisa na ng Pangulong Marcos Jr. sa guys, no? Pagbibigay. Isahan na lang. Wow, galing naman talaga. Sa mga taga Camarines Sur, sana matanggap kayo sa trabaho niyo po. Tapos mayroong mga nagpapa-check up. Ay wow, social. Medical eye care service. Oy, nakalagay sa gilid mga bes. Trabaho, bagong Pilipinas. Walang music. Ako na lang nagsasalita mga bes. Hintayin natin mag-speech ang ating mahal na Pangulo. Lahat yan na nandyan, nag-apply, syempre, mga beneficiary ng AKAP, ang kadiwa, nandyan din. Galing, no? Yan ang maganda sa Marcos administration. Kaya nasabi kong, ay, tupad. Ayan, guys, purpose, syempre, di ba? Kasama din. Kasi nandyan si DSWD. Wow. Galing naman. Camarines yan mga kababayan. So hintayin natin po ang ating mahal na Pangulo na magsalita. Ayan. Napakadami niyan mga kababayan. Ng magandang hanap buhay sa sa lahat ng mga nagtataba, lahat ng ating manggagawa para naman sila ay makapagbigay ng kaunting ginhawa sa kanilang sarili at sa kanilang mga pamilya at sa kanilang komunidad. Kaya po namin itong ginagawa. Kaya andito po, meron na ako nakikitang t-shirt, ang hats, ang nakalagay, hats. Hindi po ibig sabihin hot sila, ibig sabihin po hired on the spot sila. Kaya yan po, nandiyan na sila. Kaya ipagpatuloy po natin, ayan yung mga... Tanggap sila kaagad, Ayan, yan mga hired on the spot natin. Kaya malaking pagkakataon po ito na dinadala namin sa taong bayan para naman magkaroon ng magandang trabaho ang ating ang hindi pa nakakahanap ng trabaho. Meron din tayong medical mission na konsulta na sila sa 600, halos 600 plus na pasyente at patuloy yan dahil sa medical services. Alam naman po natin na napakahalaga para sa atin na ang ating kalusugan ay ligtas sa kahit na anong sakit at ligtas sa kung ano-ano mang karamdaman. Kaya po yung ating medical mission, pasalamatan po natin yung mga Bicol Medical Center. Sila po ang nagmaman nung ating medical mission ngayon. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin dito. Kaya naman po, yun lang naman po. Ito'y patuloy. Hindi lang po namin ginawa ito dito sa inyo. Kung hindi, ginagawa po namin ito sa buong Pilipinas. At taon lang at nandito tayo ngayon. At meron tayong kaunting rally na pupuntahan. Kaya sinasabay na rin namin lahat po ng mga serbisyong ito
na ibinibigay para sa taong bayan. Dahil po, ay alam nyo naman po, ay maraming nangangailangan ngayon, medyo magulo ang mundo ngayon. Maraming nagbabago na kailangan natin pag-aralan at kailangan natin bigyan ng solusyon. Kaya naman po ay una naming tinitignan kung ano ang pinakamagandang serbisyo na maibigay namin sa tao. At sa aming palagay, ito na po ang pinakamahalaga sa bawat isa sa atin na tayo ay maganda, yung ating kalusugan ay mabuti, tayo malalakas, wala tayong sakit. Meron tayong trabaho para meron tayong magandang hanap buhay. Meron tayong mabilhan ng mga pangangailangan na medyo nakakamura ng konti, hindi kasing mahal doon sa ibang lugar. Kaya ito po ang ating ginagawa. Kaya sana po ay kayong lahat, yung mga nag-a-apply ng trabaho, sana kayong lahat ay makahanap ng magandang trabaho at may pagpatuloy ninyo ang inyong pagpaganda ng buhay ng inyong mga pamilya at ng inyong komunidad. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat ng nakilahok dito na tumutulong sa pamahalaan. Dahil hindi lang po pamahalaan ang gumagawa nito, hindi lang gobyerno po ang gumagawa nito. Marami po tayo mga participant dito galing sa mga private na korporasyon. Sila po ay naghahanap din ng manggagawa at yung matching na nating ginawa. Maraming salamat sa inyo sa inyong pagkikilahok dito sa aming ginagawa na job fair. At lahat po ng ating tatanggap ng benepisyo sa 4Ps, ng mga 4Ps, ay sana po ito ay makatulong sa inyo para maging mabigyan naman kayo ng kahit papano, mabigyan po kayo ng kaunting ginhawa. Yun lang naman po. Maayos naman po. Maraming salamat sa napakainit niyong salubong. Good luck po sa inyo lahat. Maraming po salamat. So yun guys, napakinggan nyo yung sinabi ng ating mahal na Pangulo. As usual, mga bes, ay siya na po ang mismong naglapit, no? Na sa mga mamayang Pilipino, sa bawat region po yan. Ibig sabihin, dinala niya na po dyan yung mga iba't ibang kampanya. Alam nyo naman si Pangulong Marcos Jr. nakikiusap. Ayan yung sa madaling salita, job fair. Nakita nyo yung mga tumayo, yung hats. Hire on the spot. Ay, wow, social. Swerte, congratulations. Diba? Ibig sabihin, qualified sila sa isang kumpanya. Yan ang maganda, diba guys? Kaya nga yung bagong ngayon bumaba na naman. Tumaas na, ibig sabihin, tumaas na naman yung nagkakaroon po ng trabaho, mga kababayan. Ng trabaho. Although in-update po yan ni Yusek Secretary Castro, ipapanood ko po sa inyo para makita nyo yung highlights. Okay? Maraming salamat po mga kababayan sa inyong mga patuloy na pag-support. So yun guys, no, para kumpleto detalyado, panoorin nyo po ito, yung bagong balita ngayon sa PCO. Tumaas po ang nagkakaroon po ng trabaho, lalo na ngayon. Iba't ibang lugar pinupuntahan ni Pangulong Marcos Jr., dinadala niya po yung job fair doon. Nako, galing ng idea niya, ano. So yun guys, eto na. But anyway, meron tayong good news for everybody. Magandang simula ng taon para sa lakas paggawa. Ayan, no? Diba guys? Sa lalong paglakas ng labor market, sinisiguro ng pamahalaan ang pagpatuloy ng paglikha ng kalidad ng trabaho at paghanda sa aking workforce sa pamamagitan ng Create More Act, mas pinadiling proseso para sa negosyo. Number 2, enterprise-based education and TESDA training skills. Training na tugma sa pangangailangan ng industriya. Trabaho para sa bayan. Plan, isang roadmap para sa mas eksklusibo at epektibong employment programs. O, diba guys? Alam nyo, sa totoo lang, si Pangulong Marcos Jr., believe ka talaga sa kanyang mga idea. Lagi po sinasabi yan. Kasi sa kanya ko lang kasi nakikita yung mga magagandang idea ba. Yung skills niya, talagang hanga ako, sa totoo lang. Hindi porque Marcos loyalist ako guys, hindi yun. Oo, yes, nandoon na po tayo. Pero yung lalo mong pumahanga sa kanyang galing sa pamumuno ba.
Grabe, as in. Puro trabaho lang ang yung nakafocus yung mind niya. Paano niya palaguin ang ekonomiya ng bansa, 'di ba? Yung kakulangan sa trabaho. Tulad nito, mas madaming Pilipino ang may trabaho. Ayun naman talaga ang goal ni Pangulong Marcos Jr. Lagi po natin tandaan mga kababayan, pag marami ang nagkakaroon ng trabaho, less poverty po 'yan. O, 'di ba? Legit ika nga real talk tayo dito mga beso. O, sabi dito Enero 2024. Ito po O, yan O, ito naman po yung Enero 2024. Agay. Ayan labor force participation rate 61.1%. Agay. 48.6 million. Agay. Ito naman guys ang Enero 2025, 63.9%. 50 million and 65 million. Oy, dami. Tumaas talaga ang nagkakaroon ng trabaho, mga bes. Unemployment rate naman. Di ba guys? Ayan 4.5% nung 2023 yan. 2 million lang 0.16 million. Ngayon, tumaas lalo. 'Di ba? Ay, bumaba. Ika nga. 4.3 million and 2.16 million. Agay. Ano guys, sa kapalagayan. Pero, sa akin naman, kahit naman may trabaho tayo, sa ibang mga Pilipino naman, kung alam po natin medyo hindi rin sapat, kahit may trabaho na tayo, marami namang kaparaanan mayon mga kababayan, di ba? Ibig sabihin, maraming kaparaanan. Gamitin nyo yung galing nyo. Paano ang paraan? Ang iba nga, nag-buy and sell, ang iba nag-online selling, kung ano-ano lang para lang dagdag kita sa pang-araw-araw. Although may trabaho sila, 'di ba? Yung part job, ganun yun Yun ang akin tapos dito naman sa unemployment, under employment rate, agay. Ayan, 13.7%, 6.30 million, agay. And of course, guys, bumaba Ito, bumaba 13.3%, 6.47%. Di kayo naloka. So, although ito, naibalita ito ni kumbaga nabanggit ito ni USEC Secretary Castro, pero ipakita pa rin natin yung pinaka-highlight. Di ba? So, dahil dito mga beswa, alam ko na iintindihan nyo yan Dahil dito nyo kasi makikita na ibig sabihin ang Pangulo na talagang gumagawa ng kaparaanan. Alam nyo, masasabi po natin ang ating mga kababayan ng mga Pilipino nagkakaroon talaga ng trabaho dahil doon sa mga local private sector na nagpapatayo ng malalaking buildings, nag-i-invest sila sa ating pamahalaan. Siyempre kailangan ng manpower yan, so nagkakaroon sila ng trabaho, not only the one place. Like for example, Manila lang, hindi guys buong Pilipinas po yun. Higit sa lahat yung mga foreign investor, nagpapatayo sila ng mga malalaking kumpanya nila dito o anumang klase yan na kumpanya. So kailangan talaga ng manpower. So doon pa lang nagkakaroon po ng trabaho sa iba't ibang lugar. Tulad na lang malalaking proyekto ng Marcos administration, mga tulay, mga buildings o whatsoever. Sa iba't ibang lugar po yan. Yan po ay nagkakaroon po ng trabaho because without manpower, yung project na hindi matatapos mga kababayan. So dahil dyan, mayroon na silang pantustos sa kanilang mga pamilya. 'Di ba? Kasi nagsisweldo sila every month. Then, siyempre, ang kanilang housewife, maraming mga housewife, mga kababayan, hindi lang nakaiste lang sa bahay. Gumagawa lang din sila rin ng paraan para lang makatulong sa kanilang husband. Hindi, totoo yun. Iyan ang mga kaugalian ng mga Pilipino. Yung iba nagtitinda sa palengke, alam nyo yun, ang iba nag-ukay-ukay para dagdag kita, especially kung mayroon silang yung mga anak na nagkoleyo, ay doble kayod po yan. Hindi forke sabihin sumunod tayo sa mga tradisyon in the past, lalaki lang dapat na magtrabaho tapos ang babae sa bahay lang. Ay hindi po, iba na ngayon. Sabi nga ni Pangulong Marcos Jr., nasa climate change tayo, mga best.
Sana sa makabagong panahon, hindi na uuso, lalaki lang nagtatrabaho, pati babae. Lalo na pag natapos na sa pagtatrabaho, sa kanilang pag-aaral. Di ba mga bes? Siyempre, kailangan nila nag-opisina ng iba. Lahat eh. Nag-gets mo yung ibig kong sabihin. So yun guys, ano ang pinaka-latest updates video ko? Talagang in-inform ko lang kayo para mayroon tayong, updates. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.